Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Kabilang ang isang Philippine Coast Guard personnel sa 10 nasawi sa karambola sa SCTEX nitong Huwebes ng gabi. Yan ang kinumpirma mismo ng PCG Commandant at magbibigay nila sila ng tulong pinansyal sa naulilang pamilya ng kanilang tauhan. Ayon naman sa Tarlac Provincial Hospital, dahil sa tindi ng salpukan, traumatic head injury ang ikinamatay ng karamihan sa mga biktima. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Isa pong kasamahan natin sa Philippine Coast Guard ay nakasama po dun sa nangyaring aksidente sa North Luzon Expressway. Kasama po ang kanyang asawa ay nasawi nga po. Yan ang pagkumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan na isa sa kanilang tauhan ng kabilang sa 10 tao na nasawi sa karambola sa Tarlac exit ng SCTEX Huwebes ng gabi. Kinilalang biktimang si Seawoman First Class Dane Janik Alinas na sakay ng isang SUV kasama ang asawang nasawi rin. Habang nakaligtas sa insidente, ang 2 taong gulang nilang anak. Kinalulungkot po namin sa Philippine Coast Guard yung nangyari na yun. At nakahanda naman po kami. Actually, may nakaprepare na po tayong financial support para po dun sa bata. 250,000. Papunta sana silang Baguio City para magbakasyon nang mangyari ang insidente. Kaugnay nito, naging pahirapan ang retrieval operations na tumagal lang hanggang 2 oras. Kaya medyo nahirapan kami sa pag-extricate kasi may tatamaan ka sa katawan ng mga nandun sa loob bago mo sila mailabas at gagamitin mo yung mga extrication equipment. Ayon naman sa resident surgeon ng Tarlac Provincial Hospital na pinagdalhan sa biktima, traumatic brain injury ang kinasawi ng karamihan sa kanila. So yung mga casualties natin, yung nagtamo ng mga mas malalang injuries, most of them merong mga mangled extremities tsaka maxillofacial fractures. So most of them most likely died of traumatic brain injury. Meron tayong 3 admitted na patients na nagtamo lang ng cerebral concussion or parang naalog yung utak. So for observation lang. Batay sa paunang investigasyon ng Tarlac PNP, galing Cubao ay bumabiyahe papuntang Pangasinan ng bus at dahil sa haba ng biyahe ay nakaidlip umano ang driver nito. Nakwento daw niya na sa atin pong investigador na naidlip daw po siya. Kaya po ganoon po yung nangyari. So namalaya na lang daw po niya na nabumangga na po siya. Suspetsa naman ang pamunuan ng NLEX na may sakop sa SCTEX, posibleng mabilis ang takbo ng bus kaya't matindi rin ang pinsala ng bumangga sa mga kaharap na sasakyan sa toll booth. Yung na-monitor po dito is yun nga, nakahinto na po yung mga sasakyan on cue dun sa plaza. And then mabilis nga po yung dating pa rin ng bus. Dapat approaching pa lang siya, magre-reduce na po ng speed. Baka nga dapat mga 20 to 30 na lang yung speed. Hawak na ng Tarlac Police ang bus driver na tumanggi muna magbigay ng pahayag. Nagnegatibo siya sa ginawang alcohol test pero hindi pumayag na magpa-drug test. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.